bilanggo, upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinamanik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Minabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Narinig natin ang unang himala ng pagpapagaling ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Lucas. Alam natin sa tradisyon, si San Lucas, bukod sa pagiging isang ebanghelista o manunulat ng ebanghelyo, ay isa rin manggagamot. Ngunit may nais bigyang pansin si San Lucas sa pagkukwento niya ng pagpapagaling ni Jesus Nazareno. At ang salitang nais kong pagnilaya natin ay integrasyon, pagbubuo, pagsasama. Hindi lang nagpagaling si Jesus para gumaling ang isang tao. Kaya nga, kung tayo ay dudulog sa Kanya at hihingi ng biyaya ng pagpapagaling, o may pinagdarasal tayo ngayon taong gumaling, lalo na sa karamdaman, tandaan natin na may mas malalim na pakay si Jesus sa pagpapagaling. Integrasyon, pagbubuo, pagsasama-sama.
Ang unang ginawa ni Jesus sa Ebanghelyo, pinagaling niya ang biyanan ni Simon Pedro. Namintuho sa kanya si Simon at ang mga tao. Kung matatandaan ninyo, buong araw, maraming ginawa si Jesus sa sinagoga. Nangaral, nagpalayas ng demonyo, nakipag-usap sa mga tao, gumawa rin ng mga himala. Pagod na si Jesus pag-uwi sa bahay. Ngunit humiling si Pedro, pagalingin ng kanyang biyanan at ang mga tao. Siguro kung tayo yun, sabihin natin, di ba iba sa atin, pag bumabalik na galing trabaho, pagdating sa bahay, sasabihin, tantanan nyo na muna ako, pagod na ako buong araw. Iwanan nyo muna ako, o hayaan nyo muna ako magpahinga. Pero kaiba si Jesus, nang may nakiusap, pinagaling niya yung biyanan ni Simon Pedro. Ngunit napansin natin, nang gumaling din yung biyanan ni Simon Pedro, sabi sa Ebanghelyo, tumindig agad at naglingkod sa kanila. Hindi siya yung gumaling at paggaling, nagpakasaya. Gumaling, nag-enjoy. Ang pagpapagaling, idinugtong siya sa paglilingkod. Ito yung sinasabi kong integrasyon sa himala ni Jesus. Kaya siya pinagaling ni Jesus para lalo niyang matupad ang kanyang misyon. Para lalo siyang makapaglingkod. Di lang minsan nakakalungkot, mga kapatid, nakakatagpo ko ng may sakit. Nung may sakit, doon mas madalas magsimba. Nung may sakit, doon madalas gumawa ng mabuti. Kasi nga, namimintuho na pagalingin sila. Pero pagkatapos ng gumaling, nakalimutan na ang lahat. Balik na sa dati. Nagpakasaya na lang uli. Nakalimutan na yung mga panata at pangako. Nakalimutan na ang Diyos. Paalala sa atin, hindi lang tayo pinapagaling para sa sarili natin. Kung meron mang biyayang ibinibigay sa atin si Jesus, ito'y para makaugnay tayo lalo sa ating kapwa sa paglilingkod. Pagdasal natin ngayon ang mga kailangan ng lunas. Pero sana sa pagpapagaling sa kanila, lalo din silang magpakabuti at magmalasakit at tumulong sa kanilang kapwa sapagkat yun ang tugatog ng himala ni Jesus. Sa ikalawang pagkakataon, hindi ko alam kung napansin ninyo, sabi ni San Lucas, paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Hindi nyo napansin ba, paglubog pa ng araw, saka dinala kay Jesus? Sapagkat araw no ng Sabat, kaya nga galing sa sinagoga si Jesus. Araw ng pangilin at pagsamba ng mga Hudyo. Kaya nga yung mga may sakit, hindi sila pwedeng lumabas ng bahay hanggat hindi lumulubog ang araw. Hindi dahil mahina sila at may sakit, kundi dahil bawal sila sapagkat sila'y tinuturing na marumi, tinuturing na mga makasalanan, tinuturing na may atraso sa Diyos. Kasi nga ang isip nila, kaya ka may sakit, siguro may kasalanan kang ginawa. Di ba minsan hanggang ngayon ganun pa rin yung pag-iisip natin. Kaya siguro ako nagkakaganito, pinaparusahan ako ng Diyos. Kaya nga yung mga may sakit nun, hindi pwedeng lumabas hanggat di lumulubog ang araw, hanggat hindi tapos ang araw. Ibig sabihin, itong mga may sakit, etsapuera, nasa laylayan ng lipunan.
Sila'y parang nakatiwalag sa sambayanan. Kaya nga't nung sila'y pinagaling ni Jesus Nazareno, sila rin ay pinapanimbalik sa sambayanan. Sila'y idinudugtong muli sa kanilang kapwa. Hindi lang sila pinapagaling para sa sarili nila. Sila rin ay iniuugnay uli sa kanilang kapwa. Kaya napansin ninyo, ang mga himala ni Jesus, hindi para sa sarili lamang. Iniuugnay tayo, integrasyon, pagbubuo, idinudugtong tayo. Kaya nga itong mga taong akala ng iba'y tiwalag, hiwalay, iniwan, inalis, sila ngayon ibinabalik muli ni Jesus sa sambayanan. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, ito yung ipagdasal din natin na mas lalo nating mapagtanto ang mga biyaya at himala na nais ipagkaloob sa atin ni Jesus Nazareno. Hindi niya tayo bibigyan para sa sarili lamang. Kaya sana huwag natin solohin yung biyayang ibibigay niya. Pagagalingin tayo, palalakasin tayo, bibigyan tayo ng dagdag sa kabuhayan natin, paangatin ang buhay natin. Sana po maalala natin lagi ang kaganapan ng biyaya at lalong matutuwa si Jesus Nazareno kung ang ipinagkakaloob niya sa atin magdudugtong lalo sa atin, sa ating kapwa. Magpapalago sa atin sa paglilingkod at kabanalan. Tutulong sa atin para lalong mabuo at nagkakaisa ang bawat isa sa atin. Nakakalungkot kung sa'yo lang mapunta at sa'yo lang matapos ang biyaya at himala ni Jesus Nazareno. Sapagkat tayong lahat, lalo niyang pagpapalain, lalo niyang babasbasan kung tayo ay daan sa integrasyon, sa pagbubuo, pag-uugnay, at pagsasama-sama ng buong sambayanan.